Okay. So, ito naman ang pag-usapan natin, mga ka-GPnatics. Oy! Oy! Nabalitaan nyo na ba ito, mga ka-GPnatics? DDS at Sara Duterte, binanatan ni Yorme Isko. Oy! Mukhang, mukhang magagalit talaga yung mga DDS dito kay Yorme Isko, ha? Ha? Binabanatan na kayo ngayon ng pambato nyo, ha? Pambato nyo. O, ito po mga kababayan, kung ano nga ba ang sinabi nitong si Mayor Isko Moreno, hinggil nga po dito mga kababayan, nakalimutan ko lang o nakaligtaan ko, hindi ko rin nakuha yung isang video na kung saan po, ay talagang sinasabi pa nito sa mga Duterte, no? Na at saka doon sa mga kampi sa mga Duterte, sabi nila, sila-sila na lang daw yung tawag dito, sila-sila na lang yung magpresidente. Oh, ito po. Ang ating Pangulo ng Bansa, President Bongbong Marcos. O tingnan ninyo, baka lang nawawaglit sa isipan ninyo, ha? Si President Marcos, kalabang ko. Nakakumpetensya ko yun. Tama ba? Naalala nyo pa? Olats ako. Dapat, meron akong ampalaya sa buhay. Tama. Tama ba? If there will be some bitterness, no? Tinalo ko noon dapat bitter ako. But I did not. Why? I set aside personal emotion. You focus on the job. On your responsibility. Walang politika. The same thing that I gave to other officials. Whether they're congressmen, whether they're councilor, whether they're barangay chairman or kagawad, whoever they are. Wala. Kailangan mo isang tabi so that we can move on. And because of that attitude, here we are together, benefiting as local government, as people of Manila. That's why I, your mayor, will continue to do so. Huwag nyo nang masyadong iisipin yung damdaming masasakit na salitang na ibigay sa akin ng araw. Total, ako lang yon. Ang importante, kayo. Tao, mamamayan ng lungsod ng Maynila. At saka politika lang yun, mga kababayan. Kumbaga sa akin, tama naman yung sinasabi ni Isko eh. Maglaban tayo kapag dating ng eleksyon. Pero pag natapos na ang eleksyon, mga kababayan, dapat suportahan natin kung sino yung nakaupo. 'Di ba? Pero syempre hindi natin susuportahan pag mali ang ginagawa. Pero kapag alam naman natin na tama ang ginagawa ng tao, suportahan natin, tulungan natin, at the same time, mga kababayan, win-win situation. Tayo bilang nasa local or sila bilang nasa local, 'di ba? Humihingi rin sila ng tulong sa ating national government, mga kababayan. Hindi ka dapat maging bitter kung natalo ka, 'di ba? Hindi yung aagawin mo yung pwesto, hindi yung sisiraan mo yung tao. Parang sinasabi mo naman na asip na walang ginagawang tama yung tao. Walang perpektong presidente, totoo 'yan. Mga kababayan, kahit tao, pangkaraniwan, walang perpekto. 'Di ba? Lahat tayo may baho, lahat tayo may bahid. Pero ang maganda dito, hindi puro tapon ng basura. 'Di ba? Huwag tayong tumingin ng putik ng iba. Ang tingnan din natin minsan, ano ba talaga yung nagagawa nito? Nakita naman natin eh. Mga kababayan, yung sipag ng Pangulo natin, nakita naman natin na kahit anong paninira po sa kanya, 'di ba? Wala tayong naririnig kay Pangulong Bongbong Marcos that he is say something bad doon sa kanyang mga kalaban. 'Di ba? Kahit na siguro gusto na siyang ipapatay, 'di ba? Mga kababayan, nagagalit ang isang tao, normal naman 'yun. Pero wala talaga tayong naririnig na kagaya ng mga sinasabi ng mga Duterte, sinasabi ng mga DDS laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ganoon ang Pangulo. 'Di ba? Hindi siya nagsasalita ng mga bagay na ganoon eh. Ang totoo, sabi ni Sir Smokey,
na kapag inendorso ni PBBM si Isko, baka manalo pa to. Totoo yan, mga ka-GP Natics, baka manalo pa. Kaya lang, syempre, maraming mga talagang maraming mga politiko ang gustong makakuha ng endorso rin ng Pangulo natin, no? Mga ka-GP Natics. At marami ring mga politiko ang gusto talagang kunin ang pagiging presidente. So, bahala na sila dyan. Kung sino man yung endorso ng Pangulo, ditingnan natin kung siya ba ay karapat-dapat, pero mukhang may laban. Etong si Isko Moreno, kung sila mga kababayan ha, sino bang iboboto nyo kapag si Sara Duterte o kaya si Isko ang maglaban? Pero syempre, ibang usapan na pag nandyan na yung mga nasa pinklawan, di ba? Nasa pink. Baka lumaban si Lenny o kaya si Risa, baka magkakaroon ng mga kababayan, magkakaroon ng mahigpit na laban. 'Di ba? Sabi ni Sir Smokey, ang masama si BP, hindi naman talo pero bakit bitter? Naging BP nga siya eh. Hindi, ganito kasi 'yon. 'Di ba? Ang katotohanan niyan, si Sara Duterte na nasapawan nitong si PBBM. Nasapawan ni PBBM. Akala niya kasi porkit isa siyang Duterte, mga kababayan, sila na lang talaga yung superior. Ayaw nilang maging inferior eh. Diba? Ayaw nila na ganoon. Gusto nila superior lang sila. Lahat ng gusto nila, sila yung masusunod. As if parang mga kababayan, alam mo yung spoiled brat? Diba? Yung stubborn? Na talagang yes or yes, kailangan pag ginusto, ginusto. Hindi mo pwedeng hindian. Ganon yung gusto nila na mangyari, mga kababayan. Kaya nga nung naalala ko, nung nagkaroon pa lang ng sugar fiasco, biruin nyo, nag-isip na kaagad ito na pababain si PBBM. Ano pa lang noon, ilang buwan, wala pa atang 3 buwan o 4 na buwan si PBBM. Nagplano na pala sila noon na ipa-impeach si PBBM, mga kababayan. Tapos ang sumunod yan, 'di ba? Na ito ang dating Speaker Martin Romualdez ay gusto nilang palitan para magawa nila yung gusto nila kasi nalaman nga, mga kababayan, na hindi na po susundin ni PBBM yung kanilang policy. Gusto kasi nila ituloy ni PBBM yung pulisiya na inumpisahan ni dating Pangulong Duterte. Gusto nilang hawakan sa liig, kaya lang hindi po nangyari. Sabi ni Sir Leo, di ko pa rin iboboto, hindi lang ako boboto kung si Isko at Lustay lang ang maglalaban. Okay. Hindi mo pala iboboto yan, Sir Leo, no? Ako siguro magpipink ako. Kung si Lenny or Risa, baka sa dalawa ako mamili. Sa dalawa. Sisiraan na naman yan si Isko, sigurado, sabi ni Carlo Bersola. Obvious kasi natakot sila kay PBBM. Hindi sila takot kay PBBM, Kat. Ang takot sila na malantad lahat ng kanilang mga baho. Yun ang katotohanan. Takot sila na malantad yung kanilang mga baho. Marami kasi silang mga tinatago eh. Marami silang mga lihim. 'Di ba? Yun, mga kababayan. Sensya na ha, mahina pandinig ko. Impyerno tayo kapag Duterte ang maupo. Tama. Totoo naman yun. Totoo yun. Impyerno talaga tayo. Mas malala yan. Mas malala si Sara kaysa sa tatay niya. So anong dapat gawin natin, mga kababayan, na hindi po nagawa ni Sara Duterte? Ito. At ipanalangin natin ang ating Pangulo na laging maging malusog upang mapaglingkuran ang ating mga kababayang Pilipino. At ipanalangin natin ang ating Pangulo na laging maging malusog upang mapaglingkuran ang ating mga kababayang Pilipino. At ipanalangin natin ang ating Pangulo na laging maging malusog upang mapaglingkuran ang ating mga kababayang Pilipino. Yun ang tama na gawin natin. Dapat sila, mga ka-GP Natics, hindi. Nakita ko nung nakaraan, nung napabalita na na-hospital ang Pangulo natin.
Ano ang ano yung talagang unang-una na ginawa ng mga DDS, mga kababayan? Nako, naglabas na kagad ng fake news. Na itong si Pangulong Bongbong Marcos ay mamamatay na daw. Nakarma na daw. Walang iya talaga itong mga DDS na to, no, mga kababayan, mga ka-GPnatics. Yung tao nagtatrabaho ng maayos, ang daming nagagawa na hindi nagawa nitong tatay nilang karton. Tapos, yung isang mama na napakasipag, gusto nilang mamatay agad. Sabi ni Gigi Campilo, ha? Si Isko, kurakot din yan. Hindi, wala namang guys Sa totoo lang, wala namang politiko na malinis. Yan ang totoo. Wala. Si Isko di ba, kinukontent ko rin yan nung nakaraan. Pero mga kababayan, nakita din naman natin kung paano rin magtrabaho rin si Isko. Hindi sa kinakampihan ko si Isko, no. Kung kukumpara naman si Isko at kay Sara Duterte, kay Isko na ako. 'Di ba? May initiative si Isko, pero mga kababayan, again, alam natin may pagka-DDS din 'to. 'Di ba? Baka mamaya ginogoyo lang tayo nito, pero syempre, tingnan muna natin kung sino yung mga pagpipilian. 'Di ba? Malay naman natin. Totoo yung sinabi ni Smokey na itong si Isko ang maging endorser ni PBBM. Paano 'yan? Oh. 'Di ba? Sabi ni Ma'am Gemma Camarines, oo nga, delikado ang Pilipinas kay Isko. Baka mala Duterte din yan pagdating ng araw. Ngayon, nagpapabango yan sa taong bayan si Isko dahil naghahangad din yan ng mataas na posisyon. Ayaw na daw ni tumakbo ni Isko sa pagka-presidente, sabi ni Terence Villanueva. Hindi natin alam, di ba? Sip-sip pa more, Isko. Siguro naman, natrangkaso lang, normal na sakit yan. Tama, mga kababayan. Sila, ano na kagad? Patay na kagad di ba? Incapacitated na raw. Grabe, sobrang fake news ng mga DDS. Wala talaga. Walang malinis na politiko. Lahat yan may mga bahid. Hindi ako nagsabi nun. Hindi, mga kababayan, kung comparison lang din ang pag-uusapan, nagtatrabaho si Isko. Kumpara kay Sara, nung mayor si Sara, versus Isko, makita nyo naman ang Maynila. Diba? Makita nyo naman. Although, meron ding mga katarantaduhan, meron talagang, yung sinasabi nyo, pagiging kurakot. Pero, mga ka-GPnatics, kung iisipin lang natin, di ba? Ano ba ang mas mahalaga? Ako minsan nawawala na yung hindi ko na napapansin yung pagiging kurakot. Kung ang nakikita ko naman nagtatrabaho. Ibig mo bang sabihin, GP, okay lang sa'yo yung kurakot yung tao basta nagtatrabaho? Hindi ko sinabi na okay lang yung na mangurakot, di ba? Ang sabi ko, hindi ko na napapansin na mayroong kinukurakot yung isang tao kapag ito ay nagtatrabaho talaga. Pero again, syempre, pag ang korupsyon ay sobra na, pag ang korupsyon ay talagang kitang-kita na, ay masama na yon. Kapag ito ay nagdudulot na ng hindi kagandahan or hindi maganda para sa bayan natin, para sa bansa natin, hindi na maganda yon. Kala namin na overdose host, ikaw naman, Argo. Correct kaka, alam mo naman na si Hani Lacuna na parang sister na niya. Politika rin yan Si Digong nga tumanda lang at magiging makakalimutin na. Cognitively incapacitated na to stand trial. Si Sara panay gastos lang ng pera ng bayan na nagtatrabaho mangurakot. Nakaala Robin din yan, sabi ni Edna Bunao. Hindi naman siguro. Kasi sa Maynila, makita nyo naman yung improvement, di ba? Uy, GP, baka mamaya ini-endorse mo na si Isko. Hindi Grabe naman kayo. Ang layo pa nun. Di ba? Ang layo pa nun naantayin ko yung endorse ng Pangulo. At
saka ako mamimili kung sino yung papanigan natin. Di ba? Laga 143, shoutout. Correct ka dyan, bro. Talagang nagtatrabaho para mangurap si Sara. Kay Willie Revillame na lang mag-jacket ang buong Pilipinas. Naku po, pag si Willie Revillame, mga kababayan, sasayawan lang kayo nun. Di ba? Sasayawan lang kayo ng giling-giling. Giling-giling. Visit na yan. Ay, pero dapat ganito ang gawin natin, no? Dapat bilang isang mga politiko, may pagkakataon naman kayo na tumakbo. Pagbigyan niyo yung kung sino yung mga nakaupo, ang gawin natin, 'di ba? Ipanalangin natin sila yung mahabang buhay, yung kalusugan, 'di ba? Para yung kanilang isip ay laging nasa matino, 'di ba? Para nang sa ganun mga ka-GPnatics, tayo rin ang magbinipisyo. Sabi nga niya, magbinipisyo tayo dito sa lokal, di ba? Kaya ako ang mayor nyo, sabi niya ganun. Oh, hindi yung anak ng tinapa lahat, konting kibot, papansinin nyo. Konting kibot, konting kilos, babanatan ninyo. Oh, magbibintang pa kayo, magmi-make news pa kayo na adik ang Pangulo. Yung iba kurakot lang, walang trabaho. Hindi pa nga pwede si Vico Soto, guys. Hindi pa pwede si Vico Soto. Ano ba yung sinasabi ng batas pagdating po sa pagdating po, ilang taon dapat? Ito, tingnan ko tingnan nyo. Ilang taon ba bago maging presidente ng Pilipinas? 40, 'di ba? 40. Mga kababayan, si Vico Soto kung ilang taon na si Vico Soto ngayon? 36 pa lang siya. Mga kababayan, 36 pa lang siya. 37 siya itong June. Tama? Ay, sorry. Wait. Tingnan natin. Para malinawan kayo, yung iba kasi nami-mislead eh. Sinasabi nila si Vico Soto daw. 2026. 37 pa lang siya this coming June. Mga kababayan, so by 2027, 38 siya. By 2028, 39 pa lang siya. So kulang pa siya ng isang taon. Hindi siya pwedeng magpresidente. Kung tatandaan natin, merong mga naglalabas dyan, merong mga nagbabalita, di ba Nelly, na mga kababayan, si Tito Soto daw ay naglalabas ng resolusyon na ibaba yung edad para maging presidente. Kasi nga, mga kababayan, merong mga ibang mga tawag dito mga tao, ibang mga grupo, 'di ba? Mga parallel group na kung saan po gusto nila si Vico Soto. Kaya lang, dahil sa atin pong batas, sa ligang batas, ay kailangan 40 years old. So 39 pa lang si Vico Soto sa 2028. Hindi siya pwede. Okay? Kaka 2032 pa pwede na si Sandro at Vico. Kaya lang hindi kung 2032 wala naman presidential election yan, Sir Leo. So by 2034 talaga. 2034. 2032 wala namang presidential election yan. Remember, tuwing 6 na taon. So 2028, 2034, 'di ba? Huwag makakatakbo si Kitty Duterte. Bata pa rin si Kitty, hindi pa yan, mga kababayan. Ang sabi nila dyan, 2040 daw yan eh. Pang 2040.